So hey guys, in this video, papakita ko sa inyo kung paano mag-install ng React inside Laravel. So madali lang siya, so simulan na natin. So una, gawa muna tayo ng Laravel app. So simpleng Laravel app muna. So gagamit tayo ng Composer, create, project, Laravel. So ang gagamitin natin is Laravel 11, yung latest na. Then file name, Laravel React. Then start lang natin. Once na tapos na mag-install yung Laravel, so pasok lang tayo dun sa project, which is Laravel React. So open lang natin siya sa VS Code. So ito na yung Laravel React natin. So wala pa tong React. So ito yung pinaka-fresh template ng Laravel. So next natin gagawin is i-configure natin yung Vite. So ifa-follow lang natin yung nasa documentation lang, which is pag sinundan mo kasi sa YouTube medyo magulo. So sa Laravel, meron na silang pinrovide na documentation na susundan mo na lang. So, punta lang kayo dito sa Laravel. Then, click nyo lang tong React. Meron din silang view, but, so, React tayo ngayon. Then, copy nyo lang to. npm install. Install lang natin. Yan, oh. So, once natapos na siya mag-install, then balik ulit tayo dito sa documentation ng Vite. So, copy nyo lang itong buo. So, wala na kayong babaguhin dyan. Sa akin naman, ikakopy ko lang ito. So, para ma-preserve yung ibang parts dito. So, kinopy ko lang yung import. Then, i-add lang natin yung Laravel, yung React dito sa plugins. Ayan. Then, comma. Ayan. Then, meron na tayong React sa using Vite. Then next is ilalagay natin to sa blade. So ang gagamitin natin blade dito is itong i-reuse lang natin tong welcome.blade. So palitan lang natin siya ng app.blade. Then burahin na natin to. Hindi naman natin kailangan yan. So gawa tayong bago. React. Then, copy nyo lang to. Then, paste nyo lang dito. Then, save. Next, dahil binago natin tong app.blade, huwag nyo kalimutang baguhin din tong nasa web.php. So, para hindi kayo mag-error. So, palitan nyo lang siya ng app. Then, after nyan, install naman natin mismo yung React na library. So, npm install React at latest, tsaka yung DOM at latest. Then, enter. So, once na tapos na mag-add ng packages ng React, so, balik tayo dito sa app.blade. So, kung makikita nyo, naka-app.jsx to. But, yung nandito sa JS natin is app.js. So, babaguhin natin to. So, dito sa video na to, ang gagamitin natin is TypeScript. So, .ts siya. So, babaguhin ko lang to. Gawin natin siyang .ts. Ngayon, para mag-run yung TypeScript dyan, kailangan nating i-add to sa Vite. So, maglalagay lang tayo dito ng ito yung includes. So, para mag-run yung JS, JSX, TS, and TSX. Ayan. So, save nyo lang. Then, next naman, dito, balik tayo dito sa JS folder. So, burahin na natin itong bootstrap na to. Di ba natin gagamitin yan? So, burahin na natin. So, dito balik tayo sa JS folder. So, gawa tayo ng bagong folder dito, which is components. So, magsisimula na tayo mag-react. Then, gawa tayo siguro dito tayo ng app or index.tsx. So, ang i-render natin dito sa TSX, yung pinaka parang, built-in template ng React. So, mano-manong coding lang to. So, may prepare na ako. So, ipipaste ko na lang. So, ipipaste ko lang to dito. So, kung nagre-react na kayo, ito na yan. So, in-import natin yung React, then yung React DOM, then const root, React DOM, create root, then hanapin nyo yung document ID, yung element na mayroong ID na root. So, ngayon, gagawin natin yan dito sa app.blade. So, i-reuse lang natin tong app.blade. So, gagawa ka lang dito ng div /root. Ayan. So, automatic na yan. Mababasa na yan. So, ito yung pinaka-sample component natin. Hi. But, gagawa tayo ng app.tsx para mas
fill mo yung React. So, app.tsx. So, cons app. So, hi, I am inspect. Export default app. So, kailangan pala natin import yung React. So, from React. Then, import natin tong app dito sa index.tsx. Dito. So, para mabilis mag-import sa React is ito lang. Then, space. Then, control space. So, automatic na naman detect. Then, ayan. Then, run na muna natin npm run dev. So, check muna natin kung working. So, ito na yung ano niya. Localhost. So, working naman yung sa Vite. Then, para ma-run mo tong localhost, kailangan mo munang mag-run ng PHP artisan serve. Then, para maging magkamukha pala sila, so, eto, copy mo lang to. Then, punta ka sa env file. I-paste mo siya dito sa app URL para ma-override. So, para same sila ng port. So, pag pumunta tayo dito, ayan na. So, kung makikita nyo ay yung React. But hindi pa nagre-render ngayon yung component natin. So, kailangan muna natin mag-run ng build. So, type nyo lang npm run build. Ay, so, may error tayo. Nakalimutan ko i-update tong file na to. So, dahil .ts na yung gamit natin, kailangan mo din palitan to. So, yung app.js is not exist na siya. So, gagawin itong .ts. Then, run natin ulit yung npm run build. So, di pa rin lumalabas. So, debug lang natin kung saan nagkaroon ng problema. Then, I think na alam ko na dahil hindi pa natin siya na-import dito. So, import lang natin tong index sa app.tsx. Kasi yung app.ts, ito yung nag-run dito sa Blade. So, wala siyang nakalagay. So, kailangan natin i-import to. So, import components index. So, save lang natin yan. So, kung makikita nyo, meron na tayong nagre-render na component dito. So, this is a React. So, kung makikita nyo, from app, then app.ts, in-import dito, index, then, pwede ka na mag-react. So, yun, sana nakatulong sa inyong video na to. Then, yun lang. Salamat sa panonood.